Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update at pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa idinulog sa Korte Suprema kahapon o the other day ng mga volunteer lawyers na nagtatanggol sa konstitusyon at hindi pumapayag na mag-abuso at lapastanganin ang proseso ng batas at ang saligang batas lalo na at ito ngayon ay nakikita ng mga mamamayan kung paano po binabastos at binabalahura ang ating mga proseso ng batas dyan po sa Committee on Injustice ng House of Representatives. Yan na po ang tawag sa komitiba dahil kay Speaker may maleta tayo. Dahil kay Speaker may flood control na ninakawan ng taong bayan ng flood control ng trilyon-trilyon. Dahil kay Speaker, itong hambog at arogante na si Luistro na akala mo korte at hukom siya pag umasta na sagawa ng mga warning, mag-issue ng mga subpoena kung ano-ano dahil wala silang hawak na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. So pinipilit nila itong kanyang sidekick, ang alipores niya itong si Tuta Ridon na wala din pong ginawa, parang hindi abogado kung umasta sa pag-abuso niya sa kanilang diskresyon dyan sa Committee on Injustice ni Martin Tambaloslos. Lahat ng ito nasaksihan ng taong bayan, mga kababayan. At dahil dyan, timing at nagkaroon po ng lakas ng loob at paninindigan ito mga ilang volunteer lawyers na pinangunahan po ni Attorney Israelito Torion at nila Attorney Jimmy Bundok among other lawyers na isampa na po sa Korte Suprema, idulog na itong question ng due process and equal protection of law as well as itong ginagawa na grave abuse of discretion and authority nang aabuso sa kanilang pribilehiyo at sa kanilang otoridad na hindi naman nila sakop na magsagawa ng tinatawag na fishing expedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po naniniwala na hindi ito tungkol kasi sa pag-respect ng proseso o kaya ang pagbibigay ng hustisya at makatarungan na pag-observe ng batas sapagkat alam naman po natin na kontrolado ni Martin Tambaloslos at ni Marcos Jr. ang numero sa House of Representatives. At dahil dyan, mas nagiging hambog at arogante na labagin ang proseso, bastusin ang batas nitong mga tauhan ni Romualdez at nila Marcos sa katauhan nitong ni Luistro at nila Ridon, nila Lola Laila de Lima at ng mga komunistang teroristang party list ng CPP, NPA, NDF na nagpapapel at nagmamaniobra sa propaganda nila dyan sa loob ng House of Representatives. So dahil may numero sila, they can only need the minimum of 108 signatories para mabuo ang desisyon sa impeachment laban kay Vice President. They don't care about kung may evidence. They don't care itong grupo nila Tambaloslos at mga tauhan niya sa sindikato niya. They don't care about the process because they have the tyranny of numbers. Granted na po yan. Ibig sabihin mga kababayan, baka mahigit pa sa 108 signatories ang makukuha nila. Kasi nga, karamihan dyan swapang, buaya at gahaman na nasusuhulan. At yan naman po ang kaibahan sa Senado. Marami po ang hindi nasusuhulan at hindi po natatakpan ang kanilang mata at tenga sa katotohanan. Mayroon pong naiiwan pa na kahit papaano respectable numbers sa mga senador. Pero dito sa House of Representatives, ang kailangan lang po ni Marcos at ni Romualdez, minimum 108 signatories. Okay na sila. Mapapaakyat na nila papunta sa Senado o ang tinatawag na transmittal of the articles of impeachment. O bakit pa pinapatagal? Bakit pa nagsasagawa ng mini trial? Wala naman palang problema sa numero. Sapagkat gusto nila talagang ipahiya, lutuin sa propaganda at dumugin ng political demolition attack si Vice President Sara Duterte.
Sapagkat pagdating sa Senado, hindi na nila basta-basta magagawa yan, na hindi makakapagdepensa o nang hindi mabibigyan ng oportunidad na makapagtanggol si Sara Duterte ng sarili niya pagdating sa Senado. Should there be a transmittal of the articles of impeachment and should there be a trial to proceed upon the convening of the Senate into an impeachment court. Pagdating sa Senado po, hindi nila basta-basta yan madudumog at hindi nila basta-basta maa-ambush ng maruming laro sa propaganda at demolition job si Vice President Sara Duterte kasi pwede na siyang lumaban, patas na doon eh. May mga abogado na siya at hindi na makokontrol ni Tambaluslos at ni Marcos direkta ang Senado. Bagamat nandyan si Tito Soto na tinatawag na Tota Soto at si Ping Lacson, pero mayroon na pong iba pang senador na mas matino at mas maayos na pwede pong mapigilan itong diskarte ng black propaganda at dirty political operations against Sara Duterte when it comes to a full trial at the Senate. Kaya dyan pa lang po sa Committee on Injustice ng House of Representatives, atat na sila na pilitin at pilitpitin si Vice President Sara Duterte na mag-attend. Para pag nag-attend siya, ma-ambush siya, ma-trap siya, ma-set up siya. Dahil hindi pwedeng magdepensa doon ng mga abogado niya at siya din po ay bound doon sa committee rules. Well, as sa Senate impeachment trial, pwede po siyang lumaban ng patas at sabayan. Ayon. Kaya ang panawagan natin kay Loistro, ano pang sabpina, ano pang arte-artihan ang ginagawa mo? Isalang mo na ang committee report mo sa plenary. Sapagkat doon pa po manggagaling sa plenary ang botohan. Pag sinabing plenary, buong kapulungan po ang magtitipon. Hindi lang po si Loistro, hindi lang po si Tuta Ridon at sila Lola Lela de Lima. So pagkatapos na mabuo ang committee report ng Committee on Injustice, dapat ma-attach doon ang complaints at kung ano ang submission reply ni Vice President Sara Duterte at kung ano ang mga available evidence. At yan ay ibibigay ang kopya, complete set yan, sa bawat miyembro ng House of Representatives. So if there are 321 members, dapat bawat isa, bibigyan mo ng kopya yan, ng complete committee report ng Committee on Injustice ng House of Representatives, attachment of complaints against Sara Duterte, ang reply niya, at ang mga attachment of evidence na kung mayroon mang isinumiti. At yan ay pag-aaralan ng mga miyembro, bawat isa sa 321 members ng House of Representatives. At hindi pwede na hindi sila bigyan ng kopya kasi yan po ay naging ruling ng Korte Suprema. Yan ang tinatawag na procedural due process. Hindi mo pwedeng i-shortcut and then isa-isa, pag naisa lang po yan sa plenary for voting, magpapaliwanag ka ng iyong boto. Yes or no. Yes to impeachment or no to impeachment. So bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita at makapagpaliwanag. Kaya hindi po yan sa Committee on Injustice ni Loistro at ni Tuta Ridon manggagaling ang desisyon kung maiaakyat ba sa Senado at magkakaroon ng trial o hindi. Doon yon sa plenary. Kaya walang saysay po itong ginagawa ni aroganteng hambog na Loistro sapagkat hindi rin sila magde-decide po dyan. They are only facilitator, evaluator, and they are only going to make report and recommendations to the plenary. The decision to approve or disapprove the impeachment by a vote of yes or no ng bawat isang miyembro ng kapulungan ng House of Representatives ay doon po sa plenary voting, hindi sa House Committee on Injustice. And by the looks of it, hindi nila kakayanin yan na matatapos nila ito sa buwan ng Abril, baka sa pagbalik na nila sa May. So we are looking at the possibility na i-transmit nila ito matapos po ang pag-comply sa proseso ng tinatawag na procedural requirement of due process, mga kalagitnaan o katapusan ng May para sa first week of June
Upon the resumption of the session, both ng Senado at ng House of Representatives, itatransmit na po nila ang resulta ng plenary decision on the impeachment complaint versus the Vice President. Pero, pagdating sa Senado, ang Senado may also decide kung ipagpapatuloy ba nila o hindi ang impeachment trial. May nakikita ba silang sapat na batayan o wala para mag-proceed ang trial. That is entirely on the discretion and authority of the Senate. If it will be warranted for the Senate to convene as an impeachment court. Pwede rin pong mag-proceed sa trial o pwedeng hindi mag-proceed sa trial. At ibabasura lang po nila ang basura at binaloktot na mga impeachment complaint na naman ng grupo ni Marcos at ni Romualdez at ng mga alipores ng sindikato nila laban kay Vice President Sara Duterte.